Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junal Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Ditor Bridge duman sa Ilocos Sur, nagbagsak matapos agian ni overload na truck. House Justice Committee irerekomenda ng unyan aldaw an impeachment article. PNP nangako na papanaguton ang mga nagkulog sa kapulisan matapos ang Labor Day. Ito na pinag-angat si Pulong Duterte patunayan ang allegation ka na blackmail. Meral ko na nga po danin mas maigpit na reglamento sa rooftop solar installation. Sunsa tinugutan na makapagpiyansa ka na korte. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata, sa tuya ini nagsagibon na jet ski flag ride duman sa Pag-asa Island. President Marcos nagsugo nin tulos na ayuda sa mga apektado kan na aspol duman sa mayon. 91,000 apektado kan na kanaspol duman sa mayon panamnon asin mga hayop na distruso. Pinintil sa mga senador sundo na ang konsensya sa posibleng impeachment trial. Impeachment versus Sara posibleng sulong bastante nabuto hamon kan kamara. Tolpo pinapayro ang DTI tanganing aksyonan ang mga negosyanteng dahil nagsusunod sa price taglu. Yan mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at yan po pagkatapos lang nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, posibleng sa bulan kan ninyo magpuna ada pag-iimbestigar asin na pagbista sa impeachment complaint laban man kay Vice President Sara Duterte maski daipatulos magkumbin ang Senado bilang impeachment court sa oras na maresibin na ang article of impeachment gikan sa Kamara. Ini anda binutasan na pahayag ni President Pro Tempore Pampiluping Lacson
kinakaipuan pa sa buot ni day mababa sa tulong simana na preparasyon antes dagos ng magiroan na trial. Dagdag pa kani kabali sa mga prosesong kinakaipuan na pag-agihan iyuan na pagpapadarakan sumon na pagresibikan na mga kasimbagan kan depensa asin pagsagibukan pinagapod na preliminary conference o pre-trial tanganing mas malinaw ang mga issue na tutukaron asin mga ebidensyang iya atubang tinawan doon ka na senador ang importansya kana amay na pre-trial tanganing maiwasan ang mga pagkakasarabutan araw ka na subota nangyari sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Bantang maurulay man asin magkakaiguan ni na kaukus ang mga impeachment court kung ang kaso magpaluwas na kan temporary restraining order TRO ang Supreme Court of the Philippines tangani man na magdesisyon kung paano ini tatawanin na atensyon o kasimbagan sa tao kani pinagpaig ni Laksunda na ang impeachment court sa rong constitutional body asin ang mga desisyon kani pinal asin day pwedeng iapila. Iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal nangapudan ngunyan si Senadora Minority Leader Alan Peter Cayetano ni na masararom na komprehensibong investigasyon sa sabot irregularidad sa mga proyektong flood control imbis na ipokus lang sa buot and party kan sa indang doon sa partial report kan Senate Blue Ribbon Committee sa sarong pahig tinawan doon ni Cayetano na bakong bastante ang pagtukar sa paginot ng mga report kung sa inda daiman niniya na tataunin na dalan na ang bilog na ladawan ka na sambit ng isyu. Sabi ni Senador, may peligro na malimitaran ang investigasyon kung ang magiging basihan lang iyo ang draft report na ipinagpaluwaskan Senate President Pro Tempore asin Blue Ribbon Committee Chair Pampiluping Lacson kan bulan kan Pebrero na sagkod ngunyan da ipaman na permado kan bastante na bilang kan mga senador tanganing maiatubang sa plenaryo ana sambit ng report. Iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal na ngapudan ngunyan si Senador Amy Marcos sa gobyerno na tulos na magpasunod din direktang government to government oil procurement tangani man na digdi matawanin atensyon ang epekto kan padagos na paglangkaw kan presyo kan lana sa pangkinaba na merkado. Sabi kan Senador dapat direktang magbakal ang gobyerno nila lana gikan sa mga nasyon supplier asin na ibenta ini sa kontroladong presyo tangani man makatabang sa mga sektor na grabing tinatamaan kan oil price hike araw kan mga tsuper para umaasin man mga parasira. Pahayag pa man ni Marcos garuman na mabagal and aksyon kana administrasyon sa krisis na bunga kan tensyon sa pagultanan kan Estados Unidos asin man kan Iran padagos na nagapapalangkaw kan presyo kan lana sa pangkinaba na merkado. Big question kanay kung tano taday subuot na samantala kada gobyerno ada pagkakaigwa kana pakikipagkasundo sa Russia sa panahon na nagdadanay ang sanksyon asin man Weber. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal. Batikos ni Senador Erwin Tulfo ang subot padagos na pagbalga kanagkaperang mga negosyante sa nagdadanay na price freeze asin nangapudan sa Department of Trade and Industry DTI na magsagibok kan aktual na pag-iinspeksyon sa parte mismo kan merkado tanganing masiguro ang proteksyon kan mga parabakal o konsumidor. Ipinasunod kan DTI ang price freeze sagkod ng pitsagis kan bulan kan Mayo bilang parte kan kasimbaganda sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo asin epekto kan tensyon
o gyera duman sa parte kan Middle East. Alagad, sigun kitol po may mga bareta na daiini nasusunod partikular na sa saradit na mga tindahan asin lokal na merkado. Sigun pa sa senador, mga parabakal subuot sa saradit na mga tindahan ang pinakaapektado kan arog kaning gawi ninuli kan limitado an sa indang pagpipilian sa pagbakal kan panginot na pangangaipo. Dagdag pa kani dai bastante ang paglaom lang sa mga report dokumento kinakaipuan subuot na maglatag ang DTI nin mas aktibong presensya sa mga merkado asin sa pagiman ka na on-ground inspeksyon. Tinawan doon na ni Tolpo na nawawaranda nin saysay ang mga programang ayuda kundi mapupugulan ang manipulasyon sa presyo kan mga barakalon. Sa irarom ka nagdadanay na lay ang sisay manamabalga sa price ang pwedeng managuta sa kaso administratibo, pagmumulta asin posibleng pagkakakulong depende sa gabat kan pagbabalga o violation. Iba pang detalyes kan mga bareta, posibleng makakuanin na bastanting suporta sa House of Representative ang mga reklamong impeachment laban man kay Vice President Sara Duterte. Sabi kan mga political analyst, matapos subot na magkusog ang mga ebidensya na inatubang sa mga pagdangog. Siring man nagdadanay na angat kung maabot na kan kamera ang bilang nabuto na arog ka na nakalis na taon lalo na sa tao man ka na nagbabagong liderato asin na realignment sa lado ka na politika. Basado kay Ederson na tapi sarong political science professor kan University of Makati, posibleng nga makuha ang minimum na kinakaibuan na buto tangani manda na digdi magasulong ana nasambit ng kaso alagad dai garantiya na mauotro ang maiwas na suporta kan 2025 ang minimum threshold ang kaya nga maabot pero pwedeng madipisilan na makuha ang parehong bilang kan buto ni nuliman kan manlaylay ng mga sinasabing mga problema. Arog kan na bagong liderato asin na pagbabago sa irarom kan proseso kinakaipuan na dai mababa sa 1/3 o 106 na mga buto gikan sa 318 na mga miyembros kan Kamara para man maipasa ang article of impeachment sa Senado na iyon matukaw bilang impeachment court. Kapag napatunayan na nagkasala, pwedeng matanggal sa pwesto ang Vice Presidente asin na pagbawalan na magkapot kan anuman na posisyon na sa lado kan gobyerno habang buhay. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal, nangapudan si dating Senate President asin ianda si Senador Coco Pimentel sa mga senador na posibleng magserbing hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na padanayon an sa indang mga konsensya sa pagdesisyon kanasambit ng kaso. Sa sarong pahayag ipinagsabi ni Pimentel na nakasalalay sa personal na pagkakaigwaning desisyon kan kada senador ang magiging hatol sa impeachment trial. Basado sa iya, trabaho na kan mga senador ang timbangon ang mga ebidensyang iya atubang sa mga taga posig gikan sa House of Representative. Kapag napatunayan bastante ang mga ni, dapat subot hatulan ang opisyal kung dai kinakaipuan na maabsuelto. Apwera kayan pinag-inkaminar ni Pimentel ang Senado na parikason ang proseso kan impeachment trial tanganing tulos man na maaraman kan publiko ang magiging desisyon kan mga senador na mga wis. Mas dipisil na subuot akuon kung mayong pagkakaiguanin na pagbibista o pag-iimbestigar kung iwasan nini dapat maisagibo at nasambit ng trial. Sabi pa man ni Pimentel, kabali sa mga senador na mabuto tanganing hatulan si dating Chief Justice Renato Corona kan 2012 impeachment trial sarong dalan asin saro ining paagi subuot na nagpapailing kan gabat responsibilidad kan mga senador sa arog kaning proseso. Sa
iba pa nga detalyes kan na mga barata sa lado nasyonal o minabot sa 91,000 na mga residentes ang apektado kan aspol gikan na sa Mayon Volcano mantang padagos ang clearing operation kasabay kan mga barata na pagkagadan kan na mga atama na mga hayop sa nagkapilang mga lugar. Sigun kay ginubatan Mayor Anna Jema Onjoko, maabot sa 26,654 na mga pamilya o aaboton sa 91,225 na mga individual sa probinsya ang naapektaran kan padagos na pag-uran kan abo mantang uminabot manda sa 41 mga barangay ang natambunan kan na maibog na abo na nagbunga kan matinding abala sa pang-ural daw na gibo kan mga residentes. Tulong barangay lang ang daing gayo na apektaran maski mayo niya ipinagpasunod na sa peritan na pag-ibakwara sa mga panginot na mga tinampo haro zero visibility ang namatian ninuliman kan hibog kan abu ninuliman kan na pag-deploy kan mga fire truck gikan sa manlaylay na mga muanda tulos na paglinig nagbunga ini na peligro sa mga motorista asin temporaryong pagkakauktaba sa bulos kan na trapiko. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nagsugo na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya kan gobyerno na tulos tabangan ang komunidad na naapektaran kan na aspol gikan man sa Mayon Volcano partikular na sa mga banwaan kan ginubatan kamalig asin banda duman sa parte kan na probinsya kan na Albay. Basado sa Presidential Communication Office PCO puspusan na ang isinagibong response sa operation kan gobyerno tangani man na matawanin proteksyon and salud kan publiko masiguro ang kaligtasan kan mga residentes asin magdanay na bukas ang mga tinampo asin importanteng serbisyo sa mga apektadong mga lugar. Nanginot dyan ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa clearing operation tangani man na halion ang maibog na abo sa mga panginot na mga tinampo asin masiguro ang ligtas na pagbiyahe kan mga residentes asin emergency response. Mantang nakapalaman man kanda tabang kan Department of Social Welfare and Development DSWD sa mga pamilya nasa evacuation centers. Kabali digdi ang ribo-ribong pamilyang food packs, ready to eat meals asin iba pang mga relief supplies na pre-position sa bilog na Bicol Region. Nagpayro na ang DSWD Field Office number 5 sa paagikan ready-to-eat food packs o food boxes asin sleeping masks. Ayan, habang pinagpipreparar ang mobile kitchen para man sa pagluto kan mainit na pagkakaning kaso maghaloy pa ang pagdanay kan na mga evacuee. Sigun man sa DSWD o minabot sa 39.6 million pesos and taong ayuda kabali na ang 11.3 million pesos para man sa emergency cash transfer, 28.3 million pesos sa irarom kan Cash for Work program na napakinabagan kanabuton sa 2,000 na mga parauma na naapektaran kan padagos na pag-alburuto kan bulkan kan Mayon. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nagsagibunin ka inot-inuting jet ski flag ride ang Civil Society Coalition na atin ito sa karagatan na arani sa Pag-asa Island kana Sudma bilang parte kan ikapat kaning civilian mission duman sa West Philippine Sea WPS. Pinagpanginutan ni Akbayan Representative Dada Kirama Ismula ang aktibidad na basado sa grupo nagtataunin simbolo kana soberenya kan Pilipinas sa nasambit ng lugar. Basado sa atin ito, nagpuon ang misyon bandang alas 5:40 nin pagkaaga kung sain nakalunad sa rubber boot anda sa radit na nagrupo kan mga voluntaryo antes isinagibo ang jet ski ride. Matrayong pusubot nindang na wagaywaya na sakat anda bandera kan Pilipinas sa Pag-asa kay
sa tao man ka na magabat na presensya ka na China sa nasambit ng lugar. Mantang digdiya na i-report ang Reuters na inakusan kan China ang Pilipinas nin illegal na paglaog sa pinag-iiriwala na kadagatan basado sa China Coast Guard. 5 Pilipino subuot ang namatan na lapag sa nasambit ng lugar sa laduman kan Pilipinas. Sinabi kan mga autoridad na nagpadarasin danin Coast Guard personnel matapos na maresibi ang mga bareta na may mga Chinese personnel na inot nang nagtaas kanda sa indang bandera sa sandbar. Binantayan da subuot kan presensya kan barko kan China and pinag-iinalaan na nagsasagibukan illegal na pagtitiktik sa laogan Philippine waters. Sigun pa man sa grupo, uminabuta sa kinakarkulong sanggatos na yarda ang rani kanasambit ng barko kan ML Chewy kanda lulunadan pandagat na nagdeploy kan jet ski gikan sa Imbi Kapitan Oka asin na nagrani subot ini sa distansyang 2 nautical miles gikan sa Pag-asa Island. Nagpuon kan Abril 30 ang civilian mission kan atin ito asin na madanay man sagkod ng sa 5 kanda bulan kana Mayo kabali na ansin mga aktibidad sa party kanda pagkakanda asin banda gasolina na itinataw medical outreach cultural event asin banda island tours. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga nagababaga pa nga barata sa Ladwa National tinugutan na kana korte duman sa parte kana Pasay na makapagpiyansa ang dating TV host na si G. Sonsa. Kasumpay man kan kasong isinampa laban sa iya matapos imyendahan ang nainot ng desisyon na non-bailable an sa iyang kaso. Sabi kan sa iyang abogado na si Abogado Mark Tolentino, binago kan Regional Trial Court Branch 118 Pasay City ang nainot ng ruling sa kasong unlawful publication kaya pwede nang makapagpiyansa si Sonsa. Subuot tulos nindang ipinagproseso ang piyansa ninulita sarado ang korte kan iluwas anda kasuguan magigirumduman nadakop si Sonsa sa iyang arong duman sa siyudad kan Quezon kan nagtalikod na aldaw kan Huwebes kan nakalis na simana kan mga tawan kan National Bureau of Investigation NBI basado sa warrant na ipinagpaluwas ka na sambit ng korte. Enot ng pinagkonsiderar na non-bailable offense ang nasambit ng kaso na atubang si Sonsa ni na mga kasong may relasyon sa cybercrime kabali na ang unlawful use of means of publication asin unlawful utterances sa irarum kan Article 154 kan Revised Penal Code kasumpay kan Section 6 kan Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa Ladwa National, nangapudan ang Manila Electric Company Meralco sa gobyerno na magtalaan ka na malinaw na technical na reglamento para man sa rooftop solar equipment asin nigpitan ang regulasyon laban man sa pinagapod na guerrilla installation kasabay ka na padagos na pagdakol ka nagagamit kan solar energy sa laog kan nasyon. Sa sarong pagdanguga duman sa Senado ipinagpahig ni Lawrence Fernandez ang Vice President asin Head kan Utility Economics kanda Meralco na sinusuportaran ninda ang mga prosopistong pag-emyenda sa Renewable Energy Act tanganing mas pang maparikas asin mapadali ang net metering program kabali digdi ang pagduhol o pagtaunin mas malinaw na kapangyarihan sa Energy Regulatory Commission ERC na digdi tukdoon asin aramon
ansakop kan programa asin pakarayon an proseso kan pagkuha kada sambit ng permit basado sa Meralco. Iguanay nini naabuton sa 20,000 na mga net metering installation na may kabilugan na kapasidad nin 170 megawatts. Sering mad, pinagkakarkulo may kadagdagan na 370 megawatts kan solar capacity ana naitindog sa mas mahiwas na komersyal na establishmento sa luwas kan programa. Ninhuli kan na bagay nini o minabot na sa 500 megawatts ang kabilugan na rooftop solar sa saindang nasasakupan. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal, pinag-aangat ni House Committee on Public Accounts Chairman asin Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na magpaluwas kan mga ebidensya manungod kan sa iyang mga sahot na tatanggalan subot nin pundo ang mga kongresista kapag dai nagsuporta sa impeachment complaint laban man kay Sara Duterte. Sabi ni Ridon na importanteng patunayan ni Congressman Paulo Duterte ang sa iyang mga pahayag imbis na basta magpaluwas na lang ini kan akusasyon sa social media. Kasabay kaniya pig-angat man kana nasambit ng kongresista si Pulong na ipailing an sa iyang urag sa paagiman kan aktibong pagdepensa sa impeachment complaint laban kay Vice President sa plenaryo sa Kamara de Representantes. Question kani ang subuot perming pagpalta ni Congressman Pulong sa mga sesyon kan Kamara asin da ini regular na nagpapartisipar sa mga plenary proceeding. Ginibo ni Ridon ang payag matapos magpost si Pulong Duterte sa iyang social media account nin aligasyon na may mga kongresista subuot na binabantaan na mawawaranin pondo ang sa mga distrito kung dai mabuto pabor sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal nangako ang Philippine National Police na masampa ni magkakarigong kaso laban man sa individual na subuot nagkulog sa mga pulis na sinasabing ginibong Labor Day demonstration duman sa parte mismo kan Manila kan pitsa 1 kan bulan kan Mayo. Sabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. sa presente kinakalap kan mga autoridad ang mga ebidensya gikan sa CCTV footage, body camera recording, asin mga video sa social media tangani man maaraman ang mga responsable. Nangyari ang tensyon sa kalabaan mismo kan Calao Avenue duman sa Manila kan sarong rallyista subuot na naka-peace cover ang subuot na nuntok nin sarong pulis na pabareta man kan PNP na 7 pulis anda nalugada na sa nasambit ng kilos protesta dumanda sa nasambit ng syudad. Tinawan doon ni Nartatis na binibisto kanahin siya ang karapatan kan mga ni sa pag-rarali alagad da isubota papalampasunda kana sa indang grupo ana nangyaring mga karasan laban man sa mga autoridad. Dagdag pa kani importanteng pananagutan tangani man magdanay ang seguridad asin man katuninungan protektaran lang ang publiko kundi pati naman ang mga tauhan kan pulisya. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal nakatalaan na pagtibayon na ngunya na aldaw kan Lunes Mayo 4 kana House Committee on Justice ang report nagre-rekomenda kan article of impeachment sa Senado laban man kay Vice President Sara Duterte basado sa House Justice Committee Chair asin Batangas 2nd District Representative Jebela Loistro. Natapos kanya committee ang pagbubusisi kung may probable cause ang mga ebidensyang inaatubang sa sainda
naglataw sa pagdanguga ana nagkapirang magagabat na mga aligasyon kabali ang subuota sa lampaggamit kan 612.5 million pesos na confidential fund kung sa 125 milyones pesos ang nagastos sa laugman kan 24 oras. Digdi tinawan doon kan House Committee on Good Government and Public Accountability ana envelope system asin subuot makaduda na mga resibo sa suway na forensic analysis ka National Bureau of Investigation NBI nagluwas subuot sa pamimiki kan nasambit ng mga perma. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal ana kaliwit Detour Braids duman sa barangay kana Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur kan aldaw kan Sabado matapos buot na iniagihan kana sarong magabat na truck basado sa investigasyon kan pulisya. Pahayag kan Department of Public Works and Highways o DPWH basado sa inot na impormasyon sarong 20 toniladang 10-wheeler truck ang nag-agi sa tulay na may kapasidad sa nang 5 tons load limit lang ninurikan subuot digdi nagbagsak ang nasambit ng tulay. Kasabay kan pagbagsakan tulay nahulog ang truck asin na irido ang 51 anyos na driver asin manda finante. Isaro pa na motorsiklo na kasabay ka na sambit ng truck nahulog nagresulta ka na pagkakairido man kan 55 anyos na rider. Sigun man sa mga autoridad da isinunod kan driver kan truck ang kamugtakan kan limitasyon sa tulay na malinaw na nakapalaman sagkud sa nang 5 tonelada lang ang tinutugutan na makaagi sa nasambit ng tulay. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado nasyonal, pinagdakop kan Bureau of Immigration ang sarong 44 anyos na Amerikanong wanted sa kasong kriminal duman sa Estados Unidos sa isinagibong operasyon duman sa Danau City kanda pizza 29 kan bulan kan Abril basado sa BI Fugitive Search Unit FECU. Isinagibo ang pagdakop sa pakikipagtabangan kan mga autoridad kan United States asin kan lokal na pulisya ang dayuan subuot wanted duman sa Texas ninhuli kan kasong pagbabanta asin na inilantad ang mga intimate na mga ladawan asin attempted aggravated assault gamit ang deadly weapon. May nainot naman siyang conviction para mada sa Piluni aggravated assault duman sa Arizona basado sa record kan BI. Naglaog sa Pilipinas ang Amerikano kan Marso 2025 bilang temporary visitors alagad dain na nag-extend kan sa iyang pagdanay lampas Hunyo 2025 dahilan tanganing i-consider siya na sarong overstaying alien asin undesirable foreign national. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, niraot kan Philippine National Police PNP ang aabuton man sa 43 milyones pesos na kantidad kan tanom na produkto nga marijuana sa isinagibong serye kan operation naman sa Cordillera Administrative Region o CAR. Iyan kan pizza 26 kan bulan kan Abril sagud ng pizza 20 o sagud ng pizza 2 kan bulan kan Mayo. Sabi kan PNP uminabot sa 18 marijuana eradication operation isinagibo sa laog kan sarong simana asin nagresulta kan pagkakakumpiskar kan naabuton sa 43.679 million pesos na kantidad kan nasambit ng illegal na drogang marijuana. Mga tugang ang mga bareta sa luwas kadasyon sa kinabaning Karawat asin bareta lokal pagkatapos lang po nin pagirumdum. Mga
Sa atugang liwata o yang unyan ada sa tuyang mga barata na kitang unyada sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, nagbayanihan ng mga tawan kan Bureau of Fire Protection na dumanda sa Albay Asinman Sorsogon kay banan na ana ahinsya kan DPWH sa paglinig kan mga panginot na mga tinampol duman sa parte mismo kan ginumatan na pinatuskan mahibuga na abu bunga naman kan pyroclastic density current gikan man sa bunganga kan bulkan kan Mayun. Basado sa DPWH Secretary Vince Dizon, ini anda sinasabing kasimbagan kan gobyerno matapos man na digdiya makamati kan aspul ana mga banwaan kan ginubatan asin man kamalig. Pinagpamadalian na paglinig kana mga abu sa palibot ni Nuliman ta digdiya nakakarauta sa parte mismo kanda salud. Idinagdagpakan opisyal na siya ang ipinagpadara ni President Ferdinand Bongbong Marcos tangani manda na matawanda ni na panginot na atensyon ang pangangaipo urog na sa mga lugar na grabing naapektaran kana aspul. Sa iba pa nga detalyes kan na mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga detalyes kan na mga barata sa lado lokal, nagsagibonin bypass operation ang mga tawan kan Police Station 5 kabalinaan si sa parte mismo kan barangay kan na Mabulo digdi sa laog kan siyudad Canaga sa pagbalga kan Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa nasambit ng operasyon na dakop ang duwang suspek na lalaki 40 anyos ang edad mayo nin trabaho ang saro 40 anyos man asin sarong salesman na kumpiskar gikan sa mga suspek ang apat na pidasong Hetzel transparent plastic sachet na naglalaman na pinagtutubadan Cebu na may kabilugan na timbang na abuton sa sarong gramo. Ang mga nagkadarakop ng mga suspek nakakulungon niya sa ipaturakan pulisya sa nasambit ng lugar. Sa saro pang barata sa drug bypass operation na nagsagibonin bypass operation ng mga tawan kan na Police Station number 6 sa barangay kan Kararayan digdi sa laog kan siyudad Canaga sa pagbalga kanda Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 katabang man ang CPDEU asin CIU NCPU sa koordinasyon kan PDEA Region 5 matrayong pong nadakop manda ang 28 anyos na lalaki may live-in partner sa therapist residentes kanasambit ng lugar na kumpiskara digdi iyo an apat na head-cell transparent plastic sachet na naglalaman pinagtutubadan Cebu asin may kabilugan masarong gramo tulos man na ipinagpaaram sa suspek anda dailan kan pagkakadakop sa saiya ang suspek nakakulong man sa station number 6. Iba bang detalyes kan mga barata sa lado lokal na sa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Aaboton sa 340,000 pesos ang kantidad kan drogang nasamsam sa saraw 55 anyos na lalaking taga-barangay Mabulo, igdi sa naga sa ngibong drug bypass operation dyan sa Kiburak sa barangay Bagong Bayan Sur kanakaaging daw. Ikon sa report ang PDEA Regional Office 5 asin ang Camarines Sur PNP nagsanib puwersa na ikasal sinambitang operasyon na tulos ba nagpositibong sinambitang operasyon kung saan nakabakalan po surveyor isalong sa Sening Cebu. Nakuha pa sa posisyon kan suspect ang abuton sa 50 gramos kan droga na nagkakantidad 340,000 pesos. Nasa kustodiyan niya ang kalpilia ang suspetsado. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nangangapudan ngunyan ang lokal na gobyerno kan Kamalig. Duman sa Banwan kan Albay na magkaigwa kan pinagaapod na cloud seeding assistance sa lado man kan gobyerno tanganing mabawasan ang epekto kan na aspul matapos man magbuganin uson ang bulkan kan Mayun kan nagtalikod na aldaw kan Sabado sa gudnang
sudma. Basa duman kay Mayor Kaloy Baldo, daina mapapakinabangan ka na mga paraumaan sa indang panamnun matapos na maapiktaran ang sa indang kabuhayan sa pag-alburuto kan bulkan kan mayuna. Nangapudan ini nin kadagdagan na suporta gikan sa national government para man sa relief asin tabang kan mga apektadong mga residentes. Sigun sa OCD, ang kamaliga ginubatan na Ligaw City, ang pinaka naapektaran kan Aspol and Sudma. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulos-tulos nagbisita ang gobyerno probinsyal duman sa barangay kan Kulugit sa Balatan Camarines Sur para man sa sarong matarayumpong medical mission. Dakol na mga residentes ang natabangan kan libreng konsultasyon sa paagi kan mga doktor asin na nakaresibi kan mga bulong vitamina asin maintenance medicine para mada sa mga gurang. Iniya bilang hatud serbisyo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinapamayuan ni Gobernador Elry Villapuerte tanganing atamanon an salud kan mga namamanwaan sa banwaan kan Balatan, partikular na ang mga gurang na kinakaipuan digdi perming nakukonsulta asin nahihiling ang kamugtakan kan sa indang mga salud kabali sa mga nakinabang sa mga ini na programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur atod ni Gobernador Elry Villapuerte. Ang mga badus, mga gurang may pag-iriba pang mga aki nagabus digdi nakapagpakonsulta ninda libre o mayong bayad. Apwara kan medical mission ng gobyerno probinsyal kan Camarines Sur nagtaumana nin libreng serbisyong pagkakaigwa nin pagbubulog o pagtutusara para man sa mga residente. Sarong simple alagad makabuluan at tabang anda agapapagian kan sa indang araal daw na paggastos an perming focus ngunya kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinapamayuan kan mag-aramang Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man ni Congressman Luigi Villapuerte. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Bilang parte ka National Farmers and Fisher Folk Month, kunya na bulan na Mayo, tig-implementar kan BIFAR, ang mangingisdang director program, ngarig na mitbidon ang kontribusyon kan mga parasira asin pakusugon, ang relasyon kan ahensya sa sektor susug ini sa Special Order number 88, Series of 2005. Pinahayag ni Rowena Briones, ang Regional Information Officer kan BIFAR digdi sa Kabikulan, na sa lindong kan programa, igwanin role switching kung sain sarong leader fisher ang ma-take over como regional director mantang ang presenting director maagi sa immersion sa fishing community. Si Mr. Casindo Entico na taga-duman sa Gubat, Sursogon, iyo ananumrahan bilang ika-21 fishing director digdi sa Kabikulan. Siya ang piglalauman na manginginot sa opisina kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa laog nin sarong bulan tangarig na maka-eksperyensya kan bureaucracy process, pag-ibunin polisi asin administrasyon kan mga programa kan sinamitang ahensya. Mientras tanto, ang presenting regional director mahilig sa komunidad, tangarig na direktang ma-eksperyensyahan man ang pang-oral daw na angat kan mga parasira sa kadagatan. Sa katuyuhan na mapararom ang pagkasabot kan liderato sa tunay na kamugtakan kan sektor. Ang opisyal na seremonya din pag-instanar kay Antico, nakatalaan gibuhon sa agang Oda na. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Pinagsugo ngunyan ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon kanda DPWH Bicol Regional Director Kadapi Tanggul asin man sa opisina kan DPWH Albay 2nd District Engineering Office natapuson sa laog nindua sa gudang tulong bulan ang duang linya kan binatayan Kilikaw Braids
Nangako man si Dison kay Albay Gobernador Noel Rosal agadan da sinda ni na pundo kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanganing matauanin pundo para sa taon na 2027 asin matapos ang 4 na linya sa masunod na taon. Ang paayag ni Dison kasunod naman kan pagbisita kani sa Albay kanda sudmang Domingo, Mayo 3, 2026 para sa sinagibong pag-inspeksyon kana nasambit ng proyekto sering mana sa mga kanal asin drainage system kan ginubatan asin da kamalig matapos na maapektaran ang pag-alburuto kan bulkan kan Bayuna sa tao kan pag-inspeksyon pinagpahig ni Dison ang pagkakadismaya kan maaraman na haros 15 taon na nga dahil natatapos na sambit ng proyekto mantang digdi nagsasakit ang mga residente sa paggamit temporaryo nin tulay dahil kani pinaglalauman na magiging arog kani asin dahil man pinaglalauman na magiging tulos-tulos na pagbukas asin na magagamit kan na publiko ang tulin sa kantulay sa maabot na bulan kan na Hulyo ngunya na taon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kunyan kanda mga barata sa lado lokal. Saro na mada na persona ang nadakop kan mga miyembros kan Philippine National Police sa ginibong drug by bus operation duman sa parte mismo kanda bulwang sa Banwaan kan Baaw Camarines apat na plastic sachet anako akan mga miyembros kanda autoridad sa ginibong drug by bus operation sa barangay kanda bulwang sa Banwaan kan Baaw asin iyana nakakuan na 4 na gramos akakantidad 27,200 pesos. Ang suspek nakasuwanakan mga autoridad sa pagbalga kan Republic Act 9165. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, saruan gadanda sa mga miyembros kan New People's Army matapos kan nangyaring encounter kan tropa kan 49 Infantry Battalion sa barangay kan Nagas Janda sa Banwaan kan Uwas sa Banwaan kan Uwas sa Albay kan Sabado o kan Pizza Dus kan bulan kan Mayo 2026. Sa report tulos na nakapagresponde ang mga soldados matapos makaresibi nin mga impormasyon gikan man sa residentes mapadapit sa presensya kan armadong rebelde sa lugar. Haros 10 minutos anda barakbakan o porotokan sa mag-ibong nalado kung sa ina pagkatapos kan encounter nakuha na mayo na nin buhay ang sarong rebelde na pinagwalat kan sa indang mga pag-iriba na nagdurulag pagkatapos kan na nasambit na nga insidente. Nasamsam sa pinangyarihan kan insidente iyo ang sarong M16 rifle, mga magazine, banduler, asin iba pang mga dokumentos sa personal na gamit kan mga rebelding New People's Army. Maswerte na mayo man na nandalugadan sa party kan mga soldados asin mayo man nin binawian nin buhay. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal, tulos nagpaabot nin tabang ang Baaw PNP sa 5 construction worker gikan duman sa party kan Sorsogon na stranded mantang papuli sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Sa paagi kan na amay na pagrespondi asin balasakit tinabangan sindang makalunad tanganing mailigtas asin na maipagpadagos an sa indang pagpuli sa indang mga harong. An inisyatibo party kanda PNP mantra na bagong PNP para sa bagong Pilipinas Serbisyo Marikasa tapat asin namamatian na padagos na isinasabuhay kan kapulisan sa pagdul kan tulos na tabang serbisyo asin malasakit para sa mga namamanwaan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda
sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. And PRC taas kan sa indang alerto nun huli man kan pagtindi kan aktibidad kan bulkan kan mayon naka high alert ang Philippine Red Cross PRC kasunod kan paglangkaw kan aktibidad kan bulkan kan mayon kan nagtalikod na aldaw kan Sabado sa gudngunya nagdadanay pa man giraray nakadeploy ang mga Red Cross volunteers sa manlain-lain ng mga lugar sa Albay, partikular na sa Kamaliga, Ginubatan, Legazpi City, Daraga, asin real-time monitoring sa pagdul kan mga updates basado sa report na hilingan kan na pyroclastic density currents sa PDC sa Miisi Gali bandang alas 6 nin pagkabanggi kasunod ka na naitalang lava collapse asin man na Istrambulyan na activity bandang pagkahapon ninuli kani mahigpit na pigtawan nin patanid ang mga residentes na digdi iwasan ang mga danger zone nangurog na ang mga kanal asin man anda daluyan kan lahar pigtawanan man ni napatadid ang publiko na magdanay sa laog sanakan sa indang arong kapag may aspul asin magsulot nin mga face mask para man sa proteksyon padagos man na nakikipagtabangan ang Red Cross sa mga lokal na gobyerno para masiguro ang kaligtasan kan mga residentes magdanay na preparado sa anuman na klase nin emerhensya. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, na-recover kan pinagsarong parsa kan pulisya asin man kan Philippine Army ang sarong armas Katsi sa San Fernando, Masbate kan nagtalikod na aldaw. Naako ang sarong sako nga ang sarong sako na subuot yao na nakabugta ka sa kaluta halangkaw na partikel lugar na naglalaman in improvised explosive device caliber 38 revolver na may 4 na bala manlaylay na klase nin bala, 2 M16 magazine asin radio batteries. Sigun pa man sa mga autoridad posibleng gamiton ang mga ini sa planong kriminal o teroristang aktibidad padagos na papakusog na operasyon kan PNP asin kan Philippine Army laban mada sa kriminalidad digdi sa parte kan Bicol Region. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan mga barata na kita sa luwas kan nasyon. Sa satuya nga barata mga tugang sa luwas kan nasyon tulong persona ang nagadan sa subuot hanta virus outbreak sa cruise ship duban sa Atlantic. Sinasabi nga uminabot sa 3 ka tao ang nagadan matapos kan pinagtutubudan outbreak kan subuot hanta virus lunad kan sarong cruise ship sa Atlantic Ocean. Sa World Health Organization ipinagpahig kani kinumpirmar kan WHO na sarong kaso pa lang ang kumpirmadong nagadan mantang 5 pa ang pinag-iimbestigaran na pagarabanda na sarong 69 anyos na British national sa presente nasa intensive care sa Johannesburg, South Africa. Ang hanta virus ang ordinaryo nga naipapasa sa tao gikan sa mga kino sa paagiman kan sa indang ihi asin sa inda mismong mga udo pwedeng magbunga kanda grabing hilang sa parte kan pagkakaigwakan kadipisilan kan paghangos sa bihirang pagkakataon pwede man ining maipasa gikan sa sarong tao. Napabareta ang outbreak lunad kan MB Hondius asin pinapadalagan kan ocean-wide expedition
ang barko asin nagbiyahe gikan sa Argentina pasering sa Cape Verde. Sigun sa mga autoridad kan South Africa, ang inot na pasyente nagpailing kan St. Tomas ang sarong 70 anyos na lalaki na nagadanda mantang ini yaon sa barko na kalunad an sa iyang bangkay sa presente yaon sa Santa Helena. Nagkaigwamanin hilang ang 69 anyos na agum kani asin na ini ipinagbiyahe sa South Africa kung sa siya anda sinasabing nagadanda sa sarong hospital duman sa Johannesburg. Sigun sa report, ang mag-agum napagarman na mga DATS nasyonal napabareta man ani katulong nagadanda nagdadanay sa barko mantang pinag-uurlayan kun ibubugtak sa isolation ang duwa pang pasyente kana hospital duman sa Cape Verde. Sigun sa WHO, nagtabang ini sa koordinasyon sa paagiman kana nasyon kasangkot ang mga operator kan barko para man sa medical evacuation sa mga pasyente. Sharing man ang pagsasagibo kan public health risk assessment asin pagdulnin suporta sa mga lunad kan barko. Sa tuyag barata ngunyan sa tinabaning karawata sa NBA sa basketball matapos ang 44 taon na dagos nang nadaog ang Philadelphia 76ers ang Boston Celtics sa sarong playoff series matapos ang 109 sanggatos gana sa Game 7 ang Eastern Conference Quarterfinals ang nasambit ng grupo. Pinaginutan ni Joel Embiid matapos makapag-record ng 34 puntos, 12 rebound asin 6 na assist. Dakula man ang naging tabang ni Tyrese Maxey na nagkamada man ng 30 puntos sa playoff career high na 11 rebounds asin 7 na assist. Asin naging yabi kan sa indang makasaysayan na kapangganan. Sa lado kan Celtics nanginot si Jaylen Brown na may 33 puntos asin 109 rebounds. Alaga daiiya na nakasustener sa nasambit ng kawat ni nulita dinaog sindakan na Philadelphia sa iskor na 109 sanggatos. Iyanan ka teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwing kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan, Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalus kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang liwata, maray na aga sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Onyan sa detalye kita ka na sa tuwing nga mga barata kita ngunyada sa ladua lokal. Sa tuwing nga barata ngunyada sa ladua lokal. Puwersa Armada ka na Pilipinas, nagsagibo ka na MCSEO. Team kana youth leadership activity sa barangay kana magsaysay kana nagtalikod na aldaw pinanginutan ang mga personnel asin official kana sinasabing 22nd Infantry Battalion kana Philippine Army sakop kan 9 Infantry Division isinagibo ana nasambit na pagkakaigwa ka na pagpili kan mga opisyal ka na kabataan na kasabay ka na pagdul ka na orientation na manugod man sa sindang mga trabaho, responsibilidad asin man mga programa pwede nindang ipasunod sa lado ka na komunidad o behato kaniya na maihandaan na mga jóvenes sa epekto ka na epektibong pagkakaigwanin liderato sa paagi kanasambit ng aktibidad padagos na pinapatibay kan grupo kan 9 Infantry Division kan Philippine Army ang pakikipag ulay asin man relasyon sa lado kan komunidad asin suporta kaniya sa pagpapasinso kan kakayahan kan mga jóvenes asin banda pagdanay kan katuninungan asin seguridad. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga barata ngunyada sa ladua lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa ladua lokal.
Nasa linya si Buyit Paderes. Buyit Kamin. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa tuya pa nga barata sa lado lokal, dahil nagbabago ang presyos panginot na produkto kinakaipuan kan na publiko basado sa isanagibong nga monitoring kan DTI sa laog kan Kamara de Sur kan nakalis na daw. Sabi kan DTI magayon na palatandaan ini na dakula na magkakaigwa nin pagpipilian na produkto na publiko sa paagiman kan sinasabing merkado sa bilog na probinsya kan Kamara de Sur, partikular na sa laog ka na syudad. Niluli kaniya day tulos naglangkaw da na presyo ka na mga barakalo na siring mada. Maski ngani bastante ang supply sa Kamara de Sur pinagapagirumdum ka na DTI sa publiko na daiya magtambak o magbakal ni grabe tanganing maiwasan mada ada pagkakaiguanin panic buying na pwedeng magbunga ka na temporary shortage. Alagad pasado manda sa parte kan mga parabakal merkado asin man sa mall kung totoo na daida naglangkaw ang presyo kan mga panginot na mga barakalon sa laog mismo kan merkado asin sa mga mall. Iba pa nga detalyes kan mga barata balikan tan linya magali ki Buyit Paderes. Buyit Kamin. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nagpipreparar na ang Metro Naga Water District MNWD para sa posibleng epekto kan El Nino phenomenon na sinasabing digdi pinag-anunsyo kan pag-asa asinman kan Department of Agriculture orog na sa supply kan inumo na tubig para man sa sindang mga konsumidor. Ang MNWD pinaglalauman na pwedeng makaapekto na matinding init sa panahon sa operasyon kan sindang mga water source asinman pumping station kaya amay pa lang nagsasagibo na sinda kan mga lakdang tanganing maiwasan ang kakulangan parte mismo ka na tubig o pagbawas ka na tubig yung niya na bulan na pigpipreparar naman na maray ang kondisyon kan mga lorry tank na ginagamit sa pagduhol ka na tubig tangani man tulos ining magamit kung magkakaigwadanin na problema sa arinman ng mga pumping station araw ka na nangyari ay pas nanaloy duman sa parte mismo ka na pakul. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, nagsagibo kan community outreach program ang Naga City Police Office duman sa Plaza Rizal kanda aldaw kan Labor Day. Sering man ang aktibidad na pakusugon ang relasyon kan kapulisan asin komunidad sa paagi kan mga aktibong pagpartisipar sa mga gibong pangkomunidad asin pagatud kan serbisyo publiko orog na sa mga nangangaipon ng tabang sa tamang impormasyon kasabay kaniya. Nagdulman ang pulis kan o kan IEC Information, Education and Communication Materials tangani mada na digdi mapaiwas ang kaarman kan publiko mapadapit man sa kaligtasan kada seguridad asin man programa kan komunidad sa paagiman kan padagos na pakikipag ulay sa mga residente sa mas nagpatibay ang tiwala asin kooperasyon sa paagi kan kapulisan kan grupo kan army sa mga namamanwaan. Patunay ang inisyatibong ini dedikasyon kan mga autoridad asin kan army sa pagsulong kan ligtas sa marhay asin asinsadong komunidad.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata ngunyada sa lado lokal, community visit pinagagibo dumanda sa party mismo kanda sityo ugtok tarosanan sa party kanda Buenos-Suerte kabali naman si Congressman Huri Bata liwat na pinagatibay ang importansya kan presensya kan gobyerno sa mismong komunidad nagpartisipar mada ada mga iniya sa pista asin na nagtagamanin panahon na tanganing personal na kumustahon ang kamugtakan kan mga residentes sa nasambit ng lugar. Kaibana ni Congressman Huri Bata, iyo mismo ana lokal na gobyerno sa paagimada ni Mayor BGH Kanda Ragay ang direkta nga pakikipag-ugnayan sa mga namamanwaan nagsiserving bunga kanda mas epektibo asin makabuluhan na pagkakaigwanin serbisyo padagos ining maglalapigot asin mayatud ang serbisyong tapat asin igwanin malasakit sa mga miyembros kan Ragay asin man sa First District na probinsya ng Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal sarong sarumana na kaso ninda kidnapping with brief and nadakop kan mga autoridad anda suspek duman sa party mismo kan banwaan kan Lupik Camarines Sur kalabusong niyan ang sarong babae nakabali sa wanted list kan na probinsya ning Camarines Sur na atubang ning kasong kidnapping with rape asin na iyanda nangyari kan na sugma duman sa barangay kan Del Carmen sa banwaan kan Lupik Camarines Sur dai na nakapalagpa ang suspect matapos na iserbi kan mga autoridad ang sarong mandamiento de aresto na nagigikan sa Regional Trial Court kan banwaan kan Libmanan Camarines Sur na pinagpaluwas pa kan bulan kan Pebrero 12, 2025 o kanakalis na taon mayo nin piyansa na pinagre-rekomenda sa babae asin na anda suspek yaon niya sa kustodiya kana mga autoridad. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal mas lalo ngunyada na tinatawanin na dakula nga atensyon kada mga miyembros kana New People's o kana grupo kana nga autoridad pati naman kan grupo kana Philippine Army ada pag inkaminara sa party kan mga rebelding New People's Army NPA na magbalik na sinda sa lindung kan gobyerno ini ana pangapudan kanda grupo kan Army asiman kanda Philippine National Police iada matapos man anda liwat na pagkakaigwanin na encounter sa pagultanan kanda grupo kanda mga rebelding New People's Army asiman kanda mga miyembros kanda Army asinman kanda Philippine National Police anda grupo kan 9 Infantry Division kanda Philippine Army anda padagos sa pangapudan sa grupo kan mga rebelde na magkasararo na asin na tangkuruson anda grupo o kan grupo anda gobyerno para manda sa matuninong na pagbabalik loob asin na makaibanan ninda ana sa indang mga mahal sa buhay na libre asin na mayo nin anuman nakatatakutan ninuli kanda bagay na niya nangako na group kanda Philippine Army asin man ng Philippine National Police natatabangan ada grupo kan mga rebelding New People's Army sa party kan sindang pagbabalik loob sa lado kan gobyerno.
Standby Daryl Bautista Banyas asinmanda Buyeta Paderes sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa ladua lokal sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga nagababaga pa nga mga barata sa ladua lokal padagos ngunyanda anda parte mismo kana investigasyon kana mga miyembros kana Philippine National Police iada mapadapit manda sa parte mismo kada subuot digdi pagkakapanin na mga aktibidades digdi sa laog kana syudad kana naga kana nagkapira na naman na mga parabon iada na i-record dyan sa parte mismo kana barangay kana Pakul asin man na Carolina tering man na panikwason na sunod-sunod subuot ana kaso na naman ni na harabunan sa nasambit ng lugar alagad sigun sa liderato kana PNP digdi sa laog kana syudad kana naga padagos man na ana ginigibon nindang pagbabantay tangani man na matawanin na tensyon ana nasambit ng bagay takod ka na bagay na niya ana liderato ka na PNP ana padagos na nakikipag-koordinar sa mga barangay sa upper barangay ka na Syudad Canaga tangani mada digdi makakuha makakalap pa ng mga impormasyon na mapadapita sa sunod-sunod nin kaso ni narabunan sa nasambit ng lugar. Arong 13 anyos na daragita digdi sa laog ka na Syudad Canaga an na rescue at tapos subuot na abusuhon na ada sarong persona ada nasambit ng daragita o 13 anyos taga dyan sa barangay Cantinago andang alas 2 imidya na pagkahapon kan nagtalikod na Sabado. Siguna sa pulisya nagsagibonin entrapment operation an station number 2 kana Naga City Police matapos na ireklamo kana biktima in pangmumulistya anda suspect antis adigdi nagkaigwanin na entrapment operation an mga miyembros kada autoridad sa tao kana operation igdi ordinar kana mga autoridad na nasambit na nga biktima asin digdi sinulong ana entrapment operation agaporbar pa nga magdulag ana suspect lunad kan puting SUV alagad pinaghabol ini kan mga autoridad inot na digdi na naipaan sa barangay kan Del Rosario di sa laog kan Syudad Canaga sinda nagkaigwa ninda harabulan uralapagan mga miyembros kana PNP kanda digdi magdulag ana nasambit ng lulunadan nalunad anda suspect garurota ana lulunadan pasiring sa barangay kan Palestina Pilik Camarines del Sur asin pag-abot duman sa lugar tanganing mapundo ana padagos na pagkakaigwa kan pagdulag kana sinambit ng suspect digdi pinaputukan kan mga autoridad ana ruida kana bihikulo digdi na na-rescue ana biktima asin nadakop ana suspect na pinagbisto nga si El 26 anyos tagaduman sa San Julian Eastern Samar tangani manda na mapapendo ana nasambit na nga lulunadanda igtas na mayo manda ninda distroso o mayo ninda nakulugan na nasambit na nga insidente taon na kamot ka na mga autoridad na suspect sinda ianda ada nasambit na nga minor de edad ang na-rescue ka na mga autoridad na pagaraman ana suspect kan i-file ka na mga autoridad ana nasambit na nga kaso digdi anda suspect piga paluwas subuot kan piskaliya ada ipamada maaraman na rason sinasabi kan mga autoridad na di
anda pagpapaluwas sa nasambit ng suspek anda sarong tagulnod armada parte mismo kana hustisya kana biktima. Alagad dai pagiraray nagpupundo ana mga autoridad aning digdi tampaanin magkakanigong kaso an nasambit ng suspetsado. Mga tugang sa pangarang kada sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot ken mga bareta, ayong bareta si Buyit at mayong bareta si Darrell Banyas. Atugang na kaibanan ta dyan sa Engineering Department, Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pagantabay, mapasatuya punugod, an biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na agapos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita na sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa iba pang headlines na sa tuyang mga barata sa lado lokal, joint counter o encounter insurgency operation na nagbunga sa pagkakadiscovery kanda CTG arm catch sa probinsya kana Camarines Sur. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, miyembros ka na New People sa Army, pinag-aaram pa ka na mga autoridad kung pira talaga na nagadan. Nagyaring encounter sa laog mismo kada probinsya ka na Camarines Sur. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, nagsagibo na MCSO team kana youth leadership activity sa barangay kana Magsaysay, AFP gibo na liderato kana kabataan na maging makusog. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, first quarter ka na counterpart distribution na 2026 sa parte ka na Ragay, Barangay Tanod, mas tinawanin na atensyon. Yan mga tugangan, mga headlines ka na mga barata at mga detalyes pagkatapos po ngin pagirundum. Ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay.
Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.